Now production, take one. Hello everyone, this is Joe Official TV again and welcome to my YouTube channel. And today's vlog ay meron tayong gagawin na sambusa na naman. O, diba? Walang sawang mapakarne, matamis ay sambusa again. O, diba? Wala silang kahilig-hilig sa sambusa. So, meron ako dito sambusa wrapper. So, ito yun. Ayan, sambusa wrapper. And then, meron tayong cream cheese or kung tawagin dito ay kiri. Meron tayo ditong tamar. So, yung tamar or date ay inalisan ko na siya ng buto at hinati ko na siya. Hinati ko na. So, at ito na yung naumpisahan ko kanina. So, tinry ko lang kung... Guys, ito yung una kong ginawa. Tinry ko kung okay siya. Okay, guys. Start na tayo. So, ito yung aking wrapper. Sambusa wrapper. Pero, ano lang siya. Kalahati lang siya. Ayan. Kalahati lang siya dun sa ginagawa kong sambusa na meat. So, talagang pang sweet lang siya. So, papakita ko sa inyo after ko siya magawa at saka maluto na. So, yung hitsura niya. And, so, ganun lang guys. Parang gumawa lang din tayo ng sambusa na meat. So, yan. Una natin ilagay yung ating date. And, nilagyan natin ng isa. Kasi maliit lang. Yan ang ating cheese. So, ganun lang siya. At samahan niyo lang ako guys na tapusin ito. At dito natin nilalagay sa ating container or Tupperware. So, yan. Walang kasawa-sawang sambusa at mapa-meat, mapa-dates or tamar or sweet. Ayan. So, ganun lang din. Ayan. Pero ano to, dati kasi gumawa ako nito square naman. Pag ganito yun. Pag ganito siya. Ayan. Pero hindi ko na i-vlog yun. So, ngayon ko naisip na i-vlog. At wala tayong pang-upload. Wala tayong pang-update. So, dahil sobrang natin busy, ito nga kararating lang din galing sa bundok. At ayan. So, ganito yun siya. Ganito square siya. Pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan. So, ganoon din yung ilalagay nito kapag naluto. Ang ilalagay ay cinnamon powder at saka molasses ng dates. So, parang ano, ito ginawa lang na, kumbaga parang ginawa ko na lang na ibang shape, gano'n. So, let's go guys. Sumahan nyo lang ako hanggang sa matapos to. At makikita nyo. Papakita ko kapag, kasi magluluto tayo ng ilang piraso. Para makita nyo. So, sa mga nandito po sa Saudi o sa part ng Middle East, ayan. Dito lang naman kasi ito madalas kinakain eh. Kasi mga Arabo lang ang hilig nito. Lalo na sa dates. Ang mga Arabo lang.
or Arabiana ang mahilig nito. So, yan, ganyan lang siya. Parang nagawa ka lang din ng sambusa na meat ang laman. So, hindi na ako nagsuot guys ng gloves. Pero nung tinanggalan ko ito ng buto, nagsuot ako ng gloves. Kasi madikit siya eh. So, dito kasi kapag nagbabalot ka at magsuot ka ng gloves, hirap pong magtupi. Mahirap pong ganyan. So, dito sa pagkakat ng ating cheese, ay nagsuot ako ng gloves pero hindi ko na pinakita sa inyo kasi mas haba pa yung ating video. So, ayan, I want to say thank you so much sa lahat po na nakasupport, walang sawang sumuporta sa aking mga video. At ganun pa man ay pagka hindi tayo busy, so replay na lang sa ating mga kaibigan na merong mga bagong uploads. Yan. Sobrang busy natin ngayon gawa ng so ngayon kasi walang trabaho yung amo ko, mga retired na siya. Kaya anytime na aalis, mapunta dun sa kanilang bahay bakasyunan, sama din ako. Kasi malalaki naman na yung mga anak niya, kaya pwede nang iwan. So, hindi siya kasi pinapayagan ng asawa niya na bumiyahe mag-isa, kaya pag kailangan siya doon sa bahay bakasyon nila, nandun kasi yung business nila, kaya pag gusto siyang papuntahin ng asawa niya, yan, hindi siya makatanggi, kasama naman ako. Kasi yun nga, hindi siya pinapayagan ng kanyang mister na bumiyahe mag-isa, kaya bigla ang biyahe. Sa ngayon, hindi na kasi katulad noon, teacher pa siya. Bahay lang ako, magiging busy man, pero hindi katulad ngayon kasi nandito lang siya sa bahay, tapos may bigla na lang bisita, kaya kailangan lagi nakahanda yung bahay. Hindi katulad nung teacher pa lang siya, hindi pa siya nag-retire, may schedule yung bibisita sa kanya, magsasabi na punta, ganong araw dadalaw, or ganong araw siya pupunta doon, ganon, lalabas. Kumbaga, alam ko pa yung schedule niya. Kasi, ako yung may, dito sa bahay, ako yung may hawak ng, kasi sasabihin niya, bukas may ganito tayo, bukas pupunta tayo doon. Kumbaga, alam ko. Ngayon kasi, nandito na lang siya sa bahay. Yun, biglaan bisita, biglaan alis, hindi ko alam. So, minsan nagtatalo kami kasi nga, yung bigla na lang sasabihin na, mag-impake ka na, taalis tayo, di ba? Imbis na meron kang mga naka-schedule na gagawin, wala, mauudlot siya. So, sa ngayon nga, hindi tayo masyadong magbababad sa mga live. Kasi nga, yun, hindi natin alam yung gagawin araw-araw. Kailangan na naka-ready lahat, kaya mas madaming ngayon na nag-retired siya, mas madami akong kailangan gawin, ihanda. Kailangan malinis yung buong bahay araw-araw. So,
Hindi ko alam kung kailan pupunta yung bisita. Sasabihin na lang niya at pagka umaga, sasabihin na, kung may bisita tayo mamayang hapon. So, tapos may gagawin pa, may lulutuin. So, wala na akong time para maglinis pa. So, kaya kailangan naka-ready lagi yung bahay. Linis araw-araw. So, pero ganun pa man, nakakasingit-singit naman tayo ng video pagka ng vlog kapag katulad nito na fasting siya. So, nakakasingit-singit tayo ng gagawin. So, hindi ko naman pwedeng i-vlog araw-araw yung paglilinis ko at baka kayo'y magsawa naman. Baka sabihin nyo naman na nakakasawa naman yung linis araw-araw, di ba? Yun lang yung nakikita nyo lagi. Kahit nga sa pagluluto, guys, tutusin sa raw vlog, pwede ko siyang gawin pwede ko siyang i-vlog araw-araw kahit hindi na ako magla-live. Kaya lang, di ba, dito kasi alam niyo naman siguro na andito ako sa part ng Middle East. Bawal silang makita, di ba? Iiwasan natin yung dapat iwasan. Buti na nga lang, maswerte na nga ako kasi pinapayagan ako katulad dito. Mag-video, mag-vlog. Basta wag lang silang makita. Pero yung mag-vlog ako na sa araw-araw, kaya tulad yan dito sa kitchen, yung camera ko ay naka-ano yan. Hindi nakaharap pagpasok nila sa kitchen. Nasa gilid yan. So, ang nakikita nyo, diba, nakatagilid ako. Kasi hindi yan nakaharap sa pintuan. Dahil yun ang number 1 na bawal sa kanila kapag nakita sila sa camera. Pero nakakapagtataka lang, diba? Kung bawal sa kanilang makita sa ibang cam, pero sila, mahilig yan mo. Naku po, kung picture lang, hindi lang siguro isang bago kumain o bago magkape, kung ano man yung nagawa, katulad nito, may ginawa na ako kanina, ilang piraso niluto ko. Bago pa yan kakain, so picturean muna. Maraming picture ang lalabas. Sila din, nagpipicture din, pero siguro nga, meron din silang group chat na sila-sila lang din mga babae. Sila-sila lang din magkakamag-anak. Iba din yung group chat nila sa mga magkakaibigan, magkako-teacher, gano'n. Iba din ang GC noon. Iba din ang group chat nila. Kasi may mga group chat din sila sa WhatsApp nga lang din sila nagawa ng group chat. Yung halimbawa dito sa amin, yung kapitbahay, meron silang mga group chat. Kapag gustong pupunta dito sa bahay, yan, dyan sila nag-uusap. Kung saan sila pupunta, magre-rent sila ng rest house, yan, mga ganun. Tapos mag-aambaga na lang sila kung magkano yung rent doon sa rest house. Bukod-bukod yan. Kaya, yun lang, naikwento ko lang kasi baka magtaka kayo kung bakit ako ganito ngayon ka-busy. Hindi katulad dati na anytime na andyan ako sa live. Ngayon kasi wala na eh. Lalo na't nagpapaano sila ngayon ng kanilang bagong negosyo, bagong project na nasa bukid, nasa bundok. Kita mo, pumunta kami sa bukid, ilang araw lang din. Balik na kami dito.
Kasi yung lalaki, yun ang nag-i-stay dun sa bukid. So, ayan. Nagpakwento lang para hindi mapanis yung laway kung maghapon. Kung maghapon ka na hindi ka nakakapagdaldal, siyempre papanis yung laway mo. Hindi, minsan lang kasi kami mag-uusap ng amo ko eh. Lagi din niyang may kausap sa hindi nahinto yung hanggat hindi tulog yan, hindi nahinto yung telepono. Sino-sino mga kakausap niya. Mga kaibigan lang din. Lalo na pagka wala dito yung asawa niya. Hindi siya makakausap. Pero minsan, baka wala naman siyang ginagawa, walang natawag sa kanya, ayan, nag-uusap kami. Minsan nga, alam niyo nung time na talagang kasagsagan akong nasa mga live natin yan. Eh, minsan nagsasabi yan na, ano ba daw ginagawa ko? Kasi, siyempre tapos na ako sa trabaho ko. Kahit na ako doon sa papahinga na ako, diba? Nakabalo kasi matapos agad yung trabaho ko para makapagpahinga man lang. Makapagpahinga dun sa dapat pahingahan. Kaya pala siya yung among babae ay nagtataka yan. Bakit daw lagi na lang ako sa kwarto? Hindi ko na daw siya kinakausap. Kasi dati talaga guys, nag-uusap kami niyan. Nakikipag-usap yan sa akin. Natanong ako yung mga buhay-buhay, nakikipaghuntahan yan sa akin yung among babae. So, nung na-busy ako sa YouTube, yun. Nagtataka siya bakit daw hindi ko na siya kinakausap. Akala niya galit ako. Kaya nung last time, siguro nagtataka na rin talaga siya dahil lagi na ako sa pagka-oras ko na ng pahinga. Hugin ako sa kwarto. Di ko na daw siya dinadaanan kasi nandiyan lang naman siya sa sala tuwing ang pahinga ko kasi talaga after ng lunch ay 2:00 ng hapon. So, siya nagtataka bakit daw hindi ko na siya dinadaanan sa sala, nandyan lang naman siya sa sala. Ano daw ginagawa ko hangkit sa one time masok siya sa kwarto ko. Last week yata yun. Masok siya sa kwarto ko. Kala siguro anong ginagawa ko nagtataka siya bakit ganun niya. Eh pagka ganung oras kasi siyempre, kausap ko yung mga anak ko. Tapos, minsan, yun nga, nasa mga live or nanonood ng mga video. Kaya binigla niya ako doon sa taas. Pero, habang naandun ako, nagpapahinga nga, pero, nakasalam yung aking mga labahin. So, yun nga, at nasita na nga tayo. So, kailangan muna natin na papahinga sa YouTube. Kaya lang, syempre, nangihinayang din naman ako kasi kahit papano, meron din naman tayong sinasahod, diba? At salamat naman din sa mga taong nakasuporta. Yan, nanonood sa ating mga video kahit pabara-bara yung ating vlog. Diba? So, siya nga pala at ako'y 17 minutes na. Pwede na siguro yan. Maraming salamat guys sa mga nanonood sa aking vlog. Nanonood, nakasuporta. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana maintindihan niyo kung bakit. Ayan, sinabi ko na kung bakit. Nung dahilan, kung bakit ako naglaylo sa ngayon. Kaya nag-upload pa rin naman ako kasi sayang yung ating YouTube channel na ma-demonetize, diba? Alam naman natin sa YouTube ma-demonetize kapag wala tayong update, diba? So,
Thank you so much everyone. Hanggang dito na lang guys ang aking vlog. So hindi pa ako tapos kasi kung tatapusin natin ito, magdadaldal ako. Aabutin tayo ng mahabang video at magsasawa na kayo dyan. So maraming salamat sa mga pumunta sa premiere na to at ingat po tayong lahat. God bless and see you to my next vlog kung kailan man yun. Makikita nyo ulit ang aking update. So, thank you and bye-bye. God bless. And, ayan, Merry Christmas. Malapit na talaga ang Pasko, diba? Bye-bye!